Pepe, simula ngayon, hindi mo na pwedeng gamitin ang apelyedong Mercado. Luba itong mapanganib para sa iyo. Madadamay ka sa paghiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman ho, kuya? Pinag-iinitan na ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Pati na rin ang pagtanggi ni Ama na taasan ng buwis ay siyang bibigyang kahulugan rin. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti at huwag mong ikakaya ang ating pamilya. Masusunod po, kuya. Ngunit, ano po bang apelyido ang aking gagamitin? Simula ngayon, Rizal na ang gagamitin mo. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872, sinamahan ni Pasiano si Rizal patungo sa Maynila. Dooy nagbabakasakali sila'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Nang makarating si Pasiano at si Rizal sa Maynila, agad silang tumungo sa opisina ng Ateneo. Magandang araw, Binibini. Hindi ka namin maaaring tanggapin dito dahil una, nahuli ka sa itinakdang araw ng rehistrasyon. Ikalawa, mukha kang patpatin sa iyong edad. Hindi agad nakapasok si Jose sa Universidad ng Ateneo dahil sa kanyang pangangatawan na patpatin at dahil huli na din si Jose sa araw ng rehistrasyon ng Ateneo. Oh, Pepe. Bakit malungkot ka, Pepe? Hindi ako umabot sa rehistrasyon. Hali kayo at sasamahan ko kayo. Magandang araw, paumanhin po. Ngunit nakasisiguro ako na magaling at matalinong bata itong si Jose. Nakasisiguro ako na siya ang magdadala ng magandang reputasyon sa eskwelahang ito at nararapat siyang makapasok sa paaralang ito. Simula ng araw na yon, nakapasok si Rizal sa paaralan ng Ateneo. Ito na siguro ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Sa Ateneo, dito ko mas matutuklasan ang aking kaalaman. Ikaw ba si Rizal? Ang batang mag-aaral na nagmula sa Calamba, Laguna? Opo, Padre. Ako po si Jose Rizal at malugod ko pong tinatanggap ang oportunidad na mag-aral sa Ateneo. Nais mong magsimula dito sa Ateneo? Ang bawat mag-aaral dito ay nagpapakita ng disiplina. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon ito. Opo, Padre. Nangako po ako sa aking sarili na pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Magandang marinig iyan. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi makikita sa katawan, kundi sa isip at pananampalataya. Bago tayo magsimula, ipakikilala ko sa inyo ang bagong estudyante na mula sa Calamba, si Jose Rizal. Yan pala si Rizal. Sabi nila magaling na raw yan. Oo nga, narinig ko rin na magaling yun sa wika. Jose, ang pagkakaroon ng disiplina at pagpapagawa. Hindi ko papayagan ang kahit anong paglabag mo sa pagkakaroon ng Ateneo. Opo, Padre. Makakaasa ka na susundin ko ang patakaran ng Ateneo. Ngayon, sinong makakabasa ng nasa pizarra? Padre. Sige, Jose. Estudia bien para nuestro país. Ang sa Jose, talakpakan natin siya. Mula nung araw na yon, si Jose ay nanguna sa kanyang klase.
siya ay nakatanggap ng unang parangal na imahe ng santo. Sumulat si Rizal ng tula habang siya ay nag-aaral sa Ateneo. Ang unang tula na Reprimera Inspirasyon, ang una kong inspirasyong isinulat niya ang tula na Reprimera Inspirasyon noong siya ay 14 na taong gulang. Ang kanyang tula ay inalay sa kaarawan ng kanyang ina. Isinulat niya ang El Embark de Magallanes, ang pag-alis ng mga paa ni Tamagayan. Sa pagsisikap ni Jose sa pag-aaral sa Ateneo, siya ay nagtapos ng Bachelor in Artes na may pinakamataas na karangalan. Francisco, sapat na ang pag-aaral ng ating anak kung ipapadala mo siya sa Maynila. Mas makikilala lang siya ng mga Kastila. Iho, ayaw kong baliwalain ng iyong katalinuhan na yan. Ang gusto ko, mag-aral ka sa universidad. Pero ama, hindi ako sigurado kung anong karera ang tatahakin ko. Sinabi sa iyo ng iyong guro noon na mamili ka sa pagitan ng pagsasaka o pagmamahal. Oo, ngunit napag-isipan kong kumuha ng panitikan, batas o medisina. Iho, ang kursong gusto kong ituloy mo ay nasa ilalim ng faculty ng Filosofiya at Letra, major in philosophy. Opo. Maraming problema ang inang bayan. May problema sa ating kapaligiran. Walang kahinatnan kung kanya-kanya lamang